Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dahil sa ginawang pagtakas ni Ryan ay na-move ang kasal sa ibang araw at ginanap pa sa ibang bansa para mailayo ito kay Loreen. Yun ang narinig na balita ni Kara matapos bumalik kay Daniel. Naipaliwanag na niya ang side sa magulang at parehong hindi masayang dalawa sa desisyon niyang yon, gaya ni Peter. Magkaganon man, hindi naman tumutol ang mga ito kahit pa ilang beses sinabihan ni Melba habang si Alfredo ay nanatiling tahimik. Lumipas ang mga araw at nakapag-adjust na ulit si Kara sa bahay. Ang kaibahan nga lang ay pinakikitunguhan niya ng mabuti si Daniel, hindi tulad ng dati, at sa araw na yon ay sinabihan siya nito na dadalo sa wedding celebration ng pamilya Albo at Javier. Ayoko magpunta doon at makitang pagmumukha ng mga taong sumira sa buhay ni Loreen. Ani Kara na kumukulong dugo, marinig lang ang pangalan ng dalawang pamilya. Masigit mong kailangan magpunta. Ipakita mo't ipamukha mo sa kanilang ginawa nilang masama sa kaibigan mo. Saad ni Daniel. Alam ko masamang tao pa rin ako sa paningin mo, Kara. Pero hindi ko rin gusto ang ginawa nila kay Loreen. Isang inosenteng batang nawala dahil sa kasakiman nila. Huminga naman ng malalim si Kara para maiwasan ang maging emosyonal at maluha. Okay, tipid niya sagot pagkatapos. Nakapaghanda na ako na susuotin mo para mamaya. Makita na lang tayo sa venue. Ani Daniel sa katuluyang umalis para magtungo sa kumpanya. Pagsapit ng gabi sa venue kung saan gaganapin ang selebrasyon, ay maagang dumating si Daniel na dumiretso na lamang sa lugar matapos ang trabaho sa kumpanya. Pagdating ay giniya siya ng isa sa mga staff na naroon sa isang round table kung saan ay kasamang ilang miyembro ng pamilya Albo. Si Cordelia na siyang ina ni Ryan at si Don Felimon, ang lolo nito. Elegante at sumisigaw ang karangyaan ng lugar dahil sa magarang motif. Malapit sa stage ay may grand piano at tumutugtog ang pianist na sinamahan ng ilan pang musician. Sa gitnang bahagi ng venue ay bakante para sa magtatanghal mamaya. May malaking chandelier at may makukulay pang light effects na idinagdag. Hindi lang ang pamilya Albong naroon dahil maging sinikay kasama nila sa table. Ngunit wala si Ryan. Simpleng pagbati ang ginawa ni Daniel bilang paggalang sa dalawa, saka nagpalingalinga sa paligid para hanapin si Ryan. Ang apo ko ba ang hinahanap mo, iho? Ani Don Felimon. Nasa Hong Kong pa siya ngayon at hindi ko muna pinauwi. Tumango si Daniel at napatingin kay Nika. Hindi katakatakang malungkot ito kung titingnan, pero kapag may lumalapit ng ibang guest para bumati ng congratulations ay kusa tungingiti. Habang abalang lahat sa pakipagkwentuhan at kung ano-anong pang bagay ay dumating na rin sa wakas, ang kanina pa hinihintay ni Daniel, ang asawa. Finally, aniya sa katumayo, napalingon ng halos lahat sa may entrance na makita kung sinong bagong dating. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? React ni Nika, halatang naiinis. She's my wife, kaya natural lang na nandito rin siya kasama ko, saan ni Daniel. Pero, hindi ba naghiwalay na kayo? Ani Cordelia na halatang naguguluhan sa sinabi ni Daniel. Nagkabalikan na kami. Saka naman tuluyang umalis si Daniel para salubungin ang asawa. Hinawakan niyang kamay ni Kara na nanlalamig sa nilagay sa kanyang braso. Ayos ka lang? Tanong niya. Pinagtitinginan ako ng lahat. Ani Kara na kinakabahan. Kasi sobrang ganda mo ngayon. Bulong ni Daniel malapit sa tenga nito. Hindi naman nag-react si Kara dahil ang atensyon ay nasa table ng pamilya Albo. Biglang naglaho ang kabang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon at napalitan ng galit. Pagbalik sa table ay nagtanong si Cordelia kung paano sila muling nagkabalikan at patutsyada namang nagsalita si Nika. Malamang ay inakit ng babaeng yan si Daniel. Birds with the same feathers flock together. Miss Javier, si Daniel. Ako mismong nakipagbalikan. Mind your own words. You're in a high society. Act like one, mahinaong saad ni Daniel. Ngunit hindi maipagkakailang banta sa tono ng boses. Namula naman sa hiya si Nika at nakagat na lamang ang ibabang labi habang masamang ting ipinupukol kay Kara. Tumikim si Don Felimon saka nagsalita. Pagpasensyahan mo na lamang inasal ng granddaughter-in-law ko, Daniel. Aniya, asahan mong matututo siya ng tamang asal mula sa amin. Mas lalong na mula sa hiya si Nika. Isa yung kahihiyan mula sa kanya. Dahil hindi naman talaga siya tanggap sa pamilya at purong business lang kaya siya naikasal kay Ryan. Sandaling katahimikan ang namayani ng mga sandaling iyon at tuluyang bumigat ang atmosphere.
Kahit si Kari kanina pa nagpipigil ng galit, nanginginig ang kamay niya na nasa may hita sa ingay ng lugar dahil sa mga guest nagkakwentuhan, maging sa tumutugtog ng musika, ay ang table na yun lamang ang tanging natahimik sa pwesto. Hindi pa man nag-uumpisa ang celebration pero sira ng mood ng mga naroon. Tanging si Daniel lang ang kalmadong na umiinom ng wine. Ilang sandali pa isang malalim na paghinga ang ginawa ni Kara sa kapeking ngumiti sa mga naroon sa table. Hindi na niya kaya pang manahimik ng matagal. Congratulations nga pala sa wedding mo. Panimula niya kay Nika. Sana naging masaya ka sa ginawa mo sa kaibigan ko. Miss Panganiban, tinig ni Don Felimon. May pagbabanta sa boses. Mrs. Kara Panganiban Romualdez, Don Felimon. Pagtatama naman ni Daniel. Bakas ang galit sa mukha ng matanda at nanlilisik pang mga mata kay Kara. Ngunit hindi natatakot si Kara, lalo pat suportado siya ni Daniel ng mga oras na yon. Nakahawak ang kamay nito sa nanlalamig at nanginginig niyang kamay. Relax lang po, Don Felimon. Wala akong binabanggit na pangalan. Huwag kayong triggered. Hindi ko naman sinabing ang kaibigan kong yun ay nasa ospital ngayon. Comatose at nawala ng anak. At sino pa bang kaibigan mong binabanggit mo maliban sa babaeng yon? Ani Cordelia na halatang inis na rin. Nagkibit balikat si Kara. Lorraine pong pangalan niya, ang babaeng sinisiraan niyo ngayon. Inaakusahan ng cheap at pakawalang babae. Bakit? Hindi ba? Hindi napigilan sumabat ni Nika. Alam niyong lahat na hindi ganong klaseng babaeng kaibigan ko. At lilinisin kong pangalan niya. As a matter of fact, nagpa-interview na ako sa isang journalist. Sinabi ko lahat mula sa ginawa niyong kasamaan, ani Kara. Lalo nang pinagbubuntis nitong anak nilang dalawa ni Ryan. Naalarma naman si Don Felimon at kaagad nagtawag ng tauhan para utusan na pigilan ng anumang paglabas ng balita tungkol kay Lorraine. Ngunit natawa na lang si Kara sa kanilabas ang cellphone. Right on time. Sabay pakita ng screen ng cellphone. Uploaded na ang interview ko. Malalaman na lahat ng totoo at sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo lahat ng ginawa niyong masama kay Lorraine. Sa galit ni Don Felimon ay pinagutos niya sa mga tauhan na damputin si Kara. Ngunit bago pa makakilos sa mga tauhan ay kaagad nang humarang si Daniel na madilim ang ekspresyon. Subukan niyo lang na hawakan kahit dulo ng buhok ng asawa ko at magkakagulo tayo dito, babala ni Daniel. Dahil sa namumuong tensyon na hindi na nga nakaligtas sa ibang guest ang nangyayaring komosyon sa table na yon, may ibang nagtangkang lumapit at makiasyoso ngunit hinarangan na kaagad ng mga tauhan ng pamilya Albo. At kahit maging ang pamilya Javier ay napasugod na rin. Papa, pinagtitinginan na tayo ng lahat, saad ni Cordelia kay Don Felimon. Ngunit hindi natinag ang matanda at masama pa rin ang tingin kay Daniel. Pati ba naman ikaw, Daniel, ay kinakalaban ako? May paghahamong tanong ni Felimon. Kahit sa katunayan ay ayaw niya rin ng gulo dahil higit na mas makapangyarihan ng estado at kakayahan ni Daniel pagdating sa kanila. Mahirap kalabanin ng isang Romualdez. Hindi ko gusto ng gulo, Don Felimon, pero kung iatras mo lahat ng mga tauhan mo, ay baka madadaan pa tayo sa matinong usapan. Pero kilala niyo naman ako, ayoko ng simpleng usapan lang. Saad ni Daniel na makikita ng kumpiyansa kahit sa sitwasyong iyon. Mas lalong dumilim ang aura ng matanda. Ayaw niya sumukot mauwing talunan sa sandaling iyon ngunit nasa isang special silang selebrasyon. Ayaw niya masira yun at magmukhang masama sa lahat ng mga panauhing naroon kaya nanahimik na lamang siya. Ngunit hindi ang kampo ng mga Javier na hindi gaanong kilala kung paano magalit si Daniel. Galit na nagsalita ang ina ni Nika, si Paloma. Anong karapatan niyo manggulo sa wedding celebration ng anak ko? Kaagad namang umawat si Cordelia at sinabihan ng pamilya Javier. Lalo na si Paloma na kumalma na muna. Bakit kami? Silang nanggugulo kaya dapat silang itaboy dito. Reklamo pa ni Paloma. May dapat bang i-celebrate sa gabing ito matapos ang ginawa niyo sa kaibigan ko? Hindi na napigil ni Karang hindi magsalita. Tuloy na siyang nagpatalo ng sariling emosyon. Iha, tawag ng pansin ni Don Felimon. Pakiusap, huwag ngayon. Kalimutan na lamang natin ang nangyari, maaari ba? Pagpapakumbaba niyang saad para hindi tuluyang magmukhang masama sa mga panauhin. Lalo pat karamihan doon ay kilala naman kung sino si Lorraine sa buhay ni Ryan. No, hindi pwedeng kalimutan na lang ang nangyari kay Lorraine. Malakas na pagkakabigkas ni Kara para marinig ng mga guest. Gusto kong pagbayaran yung ginagawa sa kanya. Ang bill niya sa hospital therapy sa oras na magising siya sa pagkakakoma. Compensation sa lahat na nawala sa kanya. At gusto ko rin kayong humingi ng tawad sa kanya. Kayong pamilya, isa-isa. Matapang na saad ni Kara. The nerve mo mag-demand.
Hindi pa ba enough ang binigay ni Ryan sa kanya? At saka binigyan ko rin siya ng pera noon. Ano nang nangyari? Pinanlustay niya ba sa mga luho niya? Untag ni Nika. Nanlisik ang mga mata ni Kara nang ibaling ang tingin dito. Enough! Never magiging sapat ang perang binigay niyo kapalit ng buhay niya. Nanginginig siya sa galit na sabihin iyon at gustong sugurin si Nika. Sa tuwing naalalang ginawa nito sa tenga ni Lorin, hindi kami magbibigay ng kahit na anong halaga sa babaeng yan, saad ni Paloma. Sapat na ba ang Albo Hotel? Nagsilingunan ng mga tao nakarinig sa nagsalita. Walang iba ko hindi si Ryan. Singhap at bulungan ng ilan ang maririnig sa paligid pagkatapos makitang ayos ng groom. Pasa sa muka, putok ang labi at nagdurugo pa ang kamay. Dahil mula sa Hong Kong ay pinilit ni Ryan na makauwi sa bansa kahit pa makipagsuntukan sa isang katutak na tauhan ng pamilya. Ibibigay ko kay Lorin ng hotel. Patuloy pa rin ni Ryan sa katuluyang lumapit. Nahawi at nagbigay daan naman ng ilang panauhin kay Ryan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sigaw ni Don Felmon. Bakit may ibibigay siya babaeng yun ng hotel? Matagal nang sira ang ulo ko lo. And please lang, hindi na ubra sa akin tong ginagawa niyo ni Papa. Saad ni Ryan na dinilaan pa ang labing may sugat. Nakapangalan sa akin ng hotel kaya wala kayong magagawa kung ipamigay ko man yun sa iba. How about me? Si Nika. Akala ko ba'y wedding gift yung hotel para sa akin? Yun ang sabi ni Papa, tukoy sa ama ni Ryan. Humingi ka ng ibang wedding gift, wag ang hotel dahil kay Lorin lang yun. Mas lalong umingay ang buong paligid. Ang mukha ni Nika hindi na maipinta. Mas mahalaga pa ba siya kaysa sa aking asawa mo, Ryan? Aniya, sasagutin ko ba talaga, Nika? Baka mapahiya ka lang. Ano bang ginagawa mo, Ryan? Talaga bang gusto mong ipahiya ang asawa mo dito mismo sa wedding celebration nyo? Pagtatanggol ni Paloma sa anak. Sa halip na sumagot ay naglakad si Ryan sa may stage. Kinuha ang microphone. Salamat sa lahat ng dumalo. Sana mag-enjoy kayo. Ani at pagkatapos ay inutusan ng host na simulan ng celebration. At yun ngang nangyari. Ngunit sa halip na ito ay napalitan ng kahihiyan ng gabing iyon. Hindi nga malaman ni Kara kung paano siya nakasurvive sa lugar na yon matapos nang nangyari. Naparaming inom ni Daniel sa celebration. Sa kotse pa lang ay panay ng yakap at haplos sa bewang ni Kara na bagamat inaawat ay hindi pa rin mapigilan. Sa kwarto na tuluyang hindi napigil ni Kara na magreklamo dahil sila na lamang dalawa ang naroon. Pwede ba, Daniel? Hindi ka ba nahihiya sa driver ng gulo-gulo mo sa loob na sasakyan? Wala namang masama sa ginagawa ko ah. Natural lang ang ganoon, Kara. Sa Taiwan lang tayo nag-divorce pero hindi rito kaya mag-asawa pa rin tayo. Lumayo si Kara. Binabantayan ng bawat galaw nito at baka may gawing hindi tama. Kaya nangunot ang noon ni Daniel sa kanang salita. Hindi ba pwede ngayon? Aniya na naguhubad na ng suot na damit habang lumalapit. Pagod ako, Daniel, dahilan ni Kara. Kahit ang totoong rason na hindi siya komportable, tila nabibilisan sa pangyayari. Huminto sa paglapit si Daniel kaya napanatag si Kara. Tumalikod siya para magtungo sa banyo, ngunit bigla na lamang siyang niyakap mula sa likod at pinaghalikan ang gilid ng leeg. Daniel! Saway ni Kara na pilit kumakawala. Kahit ngayon lang please, promise, I'll be gentle. You never. Gusto niyang sabihin ni Kara, ngunit masyado na siyang naapektuhan sa ginagawa ni Daniel. Nag-react at kagad nag-init ang katawan niya sa mga halik nito. At hindi malaman kung sisisihin bang sarili o ang alak na nainom kanina. Sa isang iglap ay binuhat siya ni Daniel patungo sa kama. Napatili pa nga siya pero kaagad nang sinunggaban ng halik ni Daniel sa labi. Lasang alak ang halik nito kaya tila nalalasing na rin si Kara at otomatikong ipinulupot ang dalawang braso sa leeg ni Daniel. Hindi naghihiwalay ang labi ng dalawa kahit inuhubad na ni Daniel ang natitirang damit sa katawan at sinunod ang kay Kara. Sa gabing iyon ay sandali nilang kinalimutan ang kaguluhang nangyari at pinagsaluhan ang mainit na gabi. Matapos ng mainit na pagniniig ay bumangon si Kara sa kama. Gustuhin niya mang magsuot ng damit ay hindi na niya ginawa at diretso naman sa banyo para mag-shower dahil nanlalagkit siya ng gusto, lalo na down there. Hindi nag-condom si Daniel kaya kailangan linisin ang sarili ng maigi. Paglingon niya ay nakangiti si Daniel pero siya ay hindi. Hindi niya makuhang mag-enjoy pagkatapos na nangyari. Pagod siya mula sa wedding celebration pero ito, mas lalo siyang pinagod ni Daniel. Nadagdagan ng trabaho ni Kara at paniguradong magtatagal siya sa banyo sa kakalinis ng down there niya. Bakit hindi ka nagsuot ng proteksyon? Mahinang reklamo ni Kara.
Paano ko ngayon ito lilinisin? Gusto mo bang ako nang gumawa? Ani Daniel lakmang babangon sa kama. No thanks, at baka humirit ka pa. Ani Kara at baka hindi paglilinis ang mangyari. Okay, pero sabay na tayo. Saka bumangon ng hubot-hubad kaya napaiwas si Kara ng tingin. Sa kabilang kwarto kain please. Pagpahingahin mo naman ako Daniel. Alam ko yung mga ginawa mong ganyang hirit. Napangiti si Daniel na mabisto ng pinaplano. Pagkatapos ay kumuha lang ng short para may tagong kahubdan. Nagdala ng damit sa katuluyang lumabas para maligo sa kabilang kwarto. Pagkasara ng pinto saka lang na-relax si Kara. Pero napangiwin na may umago sa ibaba niya na malagkit para tuloy siyang may period sa lagay na yon. Pagbaling naman siya kamay bagsak ang balikat niya sa magulong ayos. Napabuntong hininga siya saka pinalitan ng panibagong bedsheet at baka may bakas pang naiwan si Daniel. Pagkatapos ay dumiretso na sa banyo para maligo. Ilang minutong lumipas ay nasa harap na siya ng vicinity mirror at naglalagay ng lotion sa katawan nang bumalik si Daniel na bagong ligo. Sandaling sulyap lang ang ginawa ni Kara mula sa salamin matapos maramdaman na lumapit si Daniel. Pinagpatuloy niyang ginawa hanggang sa bigla na lamang siyang yakapin ito mula sa likod. Dinampian siya ng halik sa sentido, leeg at balikat kaya natigilan siya sa ginagawa. Nakaramdam ni Kara na kukulangan pa ito sa nangyari. Kaya tinapi ko tamang sabihin na pinalo niyang braso ni Daniel na nakayakap sa kanya. Natawa naman ito saka lumayo matapos magnakaw ng halik sa labi. Nampi lamang pero nanuot yon sa kalamnan ni Kara. Uminit ang pisngi niya pero umakto pa ring natural. Nagugutom ka ba? Pwede ako magdala ng pagkain dito from the kitchen. Ani Daniel na naupo sa sofa habang nakatitig kay Kara. Natigilan si Kara at sandaling napasulyap kay Daniel pagkatapos ay pinagbubukas ang drawer pero hindi niya mahanap ang kailangan. Tumayo siya at lumapit sa side table sa tabi ng kama pero wala rin doon ang kailangan. Anong hinahanap mo? Kuryosong tanong ni Daniel habang nakasunod ang tingin. Hindi sumagot si Kara at nagtungo sa cloakroom para magbihis. Mabilis ang kilos ang ginawa saka kinuha ang wallet at nilampasan si Daniel. Saan ka pupunta, Kara? Bibili ng contraceptive pills. Hindi pa ako nakakainom at wala rin sa mga drawers. Mabilis na tumayo si Daniel saka to hinabol para mapigilan. Humarang sa pinto sa kaniyakap si Kara. Hindi mo na kailangan yon. No, kailangan ko yung Daniel. Para masigurado na hindi ka mabubuntis. Puto ni Daniel sa sasabihin nito. For what? Kung nagkabalikan na tayo, mas mabuting nga mabuntis ka para may anak na tayo. Pero bago mangyari yon ay mas mainam sigurong magpakasal ulit tayo dito sa Pilipinas para walang reason na ma-divorce ulit. Ngayon pa nga lang ay nai-imagine ko na magiging itsura ng mga anak natin. Kamukha mo lahat. May ngiting kwento ni Daniel na patitig naman si Kara sa mukha nito. May parte sa kanyang natutuwa sa mga sinasabi ni Daniel pero mas nananaigang takot niya. At sa sitwasyong kinakaharap ngayon, tama bang isipin niyang pagkakaroon ng anak? Gayong abala siya sa pag-iisip sa pamilya at mahal sa buhay. Nagtitherapy pa ang ama. Ang trial ni Topher, si Lorin at maging ang pastry shop. Maraming gustong gawin si Kara at sinabi niya yun kay Daniel na may hinahong nakikinig. Baka pwedeng sa susunod na taon na lang natin paghandaan ang pagkakaroon ng bagong miyembro ng pamilya. Ani Kara sa may hinahong tono. Nag-iingat na may masabing ikagalit nito, ngunit ang isa talaga sa mabigat na rason ni Kara ay si Brenda. Hindi niya alam kung may komunikasyon pa rin ng dalawa. Natatakot siyang baka umulit lang sila ulit sa umpisa at masaktan na naman siya. Matapos makapagpaliwanag ay natahimik si Daniel, tila malalim ang iniisip. Maya-maya pa'y tumango sa kahinalikan ng ulo ni Kara. Okay, kung yan ang gusto mo. Nalaki ang mga mata ni Kara sa gulat, hindi niya akalaing papayag si Daniel. Abala rin ako sa kumpanya at kung sakaling mabuntis ka, ay baka pareho lang tayong mahirapan sa responsibilities natin. Napangiti naman si Kara at na-appreciate ang pagpayag nito. She felt warm in his response at sa palagi niya, ay unti-unti na nga talagang nagbabago si Daniel. Changed for good. Dinalaw ni Kara ang kaibigan sa ospital. Halos araw-araw niya yung ginagawa hanggang sa hindi na namalayang mag-iisang buwan na ang lumipas. Wala pa ring signs na magigising si Lorin pero hindi siya sumusuko at kinakausap to. Isang normal na pagkakwento na para itong gising at nakikinig dahil yun ang isa sa advice ng doktor. Nakakatulong sa pasyente ang kausapin ito palagi para mag-response ang utak at mag-react sa boses ni Kara.
Gumising ka na. Alam mo bang 2 linggo ka na natutulog dito sa private room? Pinalipat ka ni Daniel. Can you imagine? Bumabait na siya ngayon. Ani habang hawak ang kamay ni Lorin. Hanggang sa hindi na malay ni Karang inabot na siya ng hapon sa pagkakwento. Kaya napagpasihan na lamang niya doon na matulog. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas ay sinundo siya ni Daniel na galing pa sa kumpanya. Magstay ako dito, Daniel. Sasamahan ko si Lorin at bukas na uuwi. Ani Kara kahit inaasahan hindi to papayag. Ngunit hindi. Biglang pumayag si Daniel at sinabing magpapadala ng ilang gamit para maging maayos ang pagtulog niya. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Kara na tinanguan nito. Uwi ako pagdating na inutusan ko magdadala ng gamit, ani Daniel. Ilang minutong dumaan at dumating ng hinihintay na gamit. Nagpaalam si Daniel at bago tuluyang umalis ay hinalikan pa sa noo si Kara. Kaya sa gabing iyon ay masaya at kinikilig na natulog si Kara. Nang biglang naalimpungatan dahil sa ingay ng ECG monitor. Napabangon si Kara at otomatikong tinignan si Lorin bago pa siya makalapit ay dumating ng doktor at ilang staff. Anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Kara matapos siyang lapitan ng isang nurse para palabasin sa kwarto. Sandali lang, bakit niyo ako pinapalabas? Pero pinagsara na siya ng pinto sa kahumarang sa window portion ng pintuan upang hindi niya makita kung anong nangyayari sa loob. Ano ba talagang nangyayari? Tumaas ng boses ni Kara at nagdemand ng explanation sa kasamang nurse. Cardiac arrest at sinusubukan pong isalba ng doktor. Sagot nito na ikinagulantang ni Kara.